Okay guys, palit tayo ngayon ng camshaft. Ito yung issue nya. Ayan o, sobrang ingay na ng motor ko. So lumalagatik na. Wala na tayong budget kaya tayo na lang yung nagkalas. Ayan o. Actually mga ganito, pwede naman itong palitan ng bearing. Kaya lang, medyo matrabaho yung pagka ganun. Saka i-align mo pa yan. So hanggang ginawa natin, bumili lang tayo ng... So una pa lang ginawa natin, check natin yung rocker arm nya. So upon checking, okay pa naman yung rocker arm nya. Yung dalawa, yung intake saka yung exhaust nya. Ang problema nya, ito. Kasi ito ay ano lang naman tong binili na to. Aftermarket lang naman to. So nung pina-overall ko to dati sa Yamaha, wala silang available na camshaft na original. So ang pinalit, bumili sa labas, ang pinalit ganito, yung aftermarket. So ang problema sa aftermarket, ito. Wala pang 1 year sila na yung bearing. So meron tayong nabili dito, ito. Ayan. So same naman siya. So salpak na lang natin. Ayan. 2PH din siya. Actually nasa akin pa yung box nung binili ko dati. So ito, sa inyo, hanapin ko lang. Ito. So ito yung model nung pinalit sa akin dati. YSK. Ano? KYSK ba to? Tapos, so ayan o. Binili lang to sa labas kasi nung nag-ano nito dati. So wala rin tayong idea dati. So ngayon, pinag-aralan natin kung paano yung pagkalas, paano pagbalik, no? So syempre gagamit tayo dyan ng mamaya ng filler gauge. Ito yung dati ko, yung stock to, ito yung original niya. Yamaha talaga to. Naging problema niya rin yung bearing. So ito siya. So tinabi ko to Ngayon, pangatlong palit na to. Simula lang na purchase natin tong motor. So ito yung pangalawa niya. Ito, sira na yung bearing. Yan, maalog. So ganun din yung naging problema niya dati. Maingay din. Malagatik na parang nagtatap ng bakal. So ito yung ipapalit natin. So hopefully okay siya at tumagal. So ito wala siyang alog guys. Ayan. So wala siyang alog. So ito yung lalagay natin. So ayan, same naman siya, no? Same naman siya. So ito yung papalit natin. Ang gagawin muna natin bago natin isalpak dyan, so bumili kasi ako ng pang change oil. So change oil natin ito mamaya. Or siguro kahit bukas na lang. Medyo gabi na kasi. So ito, mga idol, ito yung ilalagay natin. So bumili tayo ng 1 liter para yung malagyan natin yung mga ikakabit natin. So ngayon, ang gagawin muna natin ay kailangan natin langsan yung ikakabit nating pop shock. Yan. So bali para kahit paandarin na natin siya mamaya, meron na siyang langis, no? Yan, okay. So, tumulo na. Tayo na yung bumira nito kasi subukan lang natin kasi medyo ano na rin naman itong motor natin. Matagal na rin naman to. So, para mahawakan na rin naman natin. So yung ginawa kong diskarte dyan para may tanggal yung stock na camshaft nya. Daming likabok. So ang inuna natin, teka lang ha. So ito, tupakan natin. Ay balahibo ng grabe. So yan guys, mga idol, walang alog yan. So ikabit natin. Ito yung pinakambuk na to, doon natin sasalpak yan. So kahit hindi nyo natanggalin tong head, yung pinakambuk niya, yan ang diskarte lang dyan. Yan, okay. So daan-daan lang. Tapos shoot lang dun sa kabila. Teka ha. So ayan mga idol, nalagay na natin. Ang gagawin natin susunod, tuloy pwede na natin itong palitan itong pwede na natin itong palitan rocker arm nya. Pero okay pa naman siya Ayan. Okay pa naman siya. Pre-play pa naman siya. So isa napansin ko dito, ayun gas-gas na. Siguro gas-gas na siya. So balik natin itong rocker arm. Oops. Okay. So dahan-dahan lang tayo kasi baka mamaya may tumalsik ng mga parts na pumasok sa makina. Medyo mahirap yun, medyo malungkot yun.
Okay. So ayan, pag nakabalik na yan, balik na natin itong sprocket niya. Ayan, nilagyan ko siya ng guide para hindi ako malito pagbalik. So silipin lang natin. Balik natin itong lock ng bearing, camshaft saka ng rocker arm. Mamaya popost ko yung yung maingay siya na hindi pa natin siya pinapalitan. Kaya ano yung difference. Okay. Ipitan natin. Sorry po. Pasok natin konti dyan. So yan. Kung nag-ipit nito, huwag kayong hingwi kasi dapat mag-smell lang. Yan. Maramdaman nyo lang na ano siya. Oh, okay. Yan. So next natin. Lagyan natin ito. So yan, nalagyan natin yung kanyang sprocket sa yung itong mga nut niya. So dapat susundin yung arrow niyan. May arrow kasi yan. So pag ikit nito, X-spike siya. So bahala kayo kung saan kayo mauna. So ako ginagawa ko. Ganito. So hindi natin tinanggal yung dalawang nakalagay na mahabang allen type yan. So ang gagawin natin, kasi syempre dito mas may dito maluwag. So dito muna tayo mag-start. So pag-start, pag ikit nito dapat gumagamit ka naman dito eh. Tawag dito. So ito, gamit tayo ng ratchet. Yan. Tapos ito. Yan, okay. Okay. Kailangan ng bitong kamay. Ayan. Okay. Kabila. Okay. 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 So, malalay lang. Okay. Okay. Tapos. So, ito. Gagawin natin. Bago natin ipitan yung itong nut na to, i-release muna natin itong tensioner niya. Ayun. So, release na yung tension niya. Para hindi na kumalas yung ano. Ngayon, check natin kung tama ba yung itong natin siya. Sa centers, naka-center pa rin siya. Okay. Meron tayong gusto yung guide. Valve clearance. So, ang valve clearance niyan ay ito. Ito mga idol. So, ayan. So, ang intake niya ay 0.06 to 0.10 mm. So, ang exhaust niya ay 0.23 no? To 0.27. So, kahit 18 pwede yan. Wala lang, basa ko lang. Check na natin sa feeler gauge. So, dito sa taas, kailangan niya daw ay 0.6. So, yun. Ito. Check natin. Ayan, 0.6. Ito ba? 0.6. So, check natin yung mag-alis pa tayo. Adjust tayo. Dami tayo ng special tools. Diyan malaki ah. Diyan lang meron tayo dito. Tayo, nasalpak na natin yung head nya. Ito yung pinalitan natin, camshaft. So testing na natin. So tingnan natin kung may pagbabago na. Wala na. Yung pinalitan natin. Bukas papalitan ko ng langis. Tingnan natin kung may tagas. Wala naman tagas. Okay, ayos.
Ay.